Sa isang NBA team, importante yung meron kayong veteran or locker room leader na magsisilbing tulay sa pagitan ng coaches at players. Last year ay nag-retire nga itong si Udonis Haslem ng Miami Heat na talagang nire-respeto ng kanyang teammates, at this year naman nag-retire din itong si Andre Iguodala ng Golden State Warriors. Kaya napaisip ako, sino-sino ba ang 5 sa pinakamatatandang NBA players ngayon at ano ang kanilang role sa kani-kanilang team? LeBron James. Syempre, ang una sa ating listahan ay si LeBron James, at talagang hindi niya pinalagpas pati itong pinakamatandang player sa NBA. Imagine niyo, siya na nga ang number 1 scorer sa NBA at siya pa ang pinakamatanda. Grabe na yung insa na yan. Na-draft siya noong 2003 as the number 1 overall pick by the Cleveland Cavaliers. Mula noon hanggang ngayon, patuloy pa rin siya sa pag-produce ng big numbers at kinikilala pa rin bilang isa sa mga top NBA players in the world. Maaring bumagal siya or nabawasan ng kanyang athleticism, pero hindi nawala sa kanya ang God-given skills niya at of course ang kanyang supreme basketball IQ. Kung gaano niya katagal kayang gawin to, hindi ko yan masasagot. Pero ang sigurado ako, lahat ng teams na nandun si LeBron ay instant title contenders dahil sa kanyang presence and skill set. PJ Tucker, na-drop sa second round noong 2006 ng Toronto Raptors. Nagkaroon siya ng subpar rookie season, only playing 17 games, averaging 1.8 points at 1.4 rebounds per game. Di kalaunan nirelease siya ng Toronto Raptors, at dito na nagsimula ang journeyman career ni PJ Tucker. Israel, Greece, Italy at Germany, yan ang mga bansang pinaglaruan ni PJ Tucker hanggang nung 2012 season na-sign siya ng Phoenix Suns, at dito nga ay naglaro siya for 5 seasons. Bumalik sa Toronto for 1 year at napunta sa Houston kung saan siya mas nakilala bilang isang 3-and-D player. Matapos noon napunta siya sa Milwaukee Bucks at doon ay naging key piece siya, kaya nanalo sila ng championship noong 2021. Dahil nga sa kanyang performance sa Houston at sa Milwaukee, mas na-appreciate lalo ng NBA teams itong talent ni PJ Tucker. At itong Sixers nga bilang isang title contending team magbe-benefit sa experience at defense ni PJ Tucker. Chris Paul. Maliban kay LeBron, isa sa mga superstar players na nandito sa listahan natin ay ito ngang si Chris Paul na maglalaro sa Golden State Warriors alongside another all-time great na si Steph Curry. Na-draft noong 2005 ng noong New Orleans Hornets, si Chris Paul ang nag-iisang remnant ng true definition ng point guard. Isang player na uunahing i-set up ang kanyang mga kakampi, pero kayang-kayang umiskor naman kapag kinakailangan. Sa pagkawala nga ni Andre Iguodala, sa tingin ko si Chris Paul ang magte-take ng lead para dito sa Golden State Warriors. And playing alongside Steph and Klay Thompson, mas mabibigyan niya ito ng better scoring opportunities. Manalo na kaya siya ng kanyang kauna-unahang NBA championship sa Golden State? Yan ang aabangan natin sa kanya this NBA season. Taj Gibson, kilala bilang isa sa mga energy guys nung Chicago days niya, patuloy pa rin ang pagiging serviceable role player ni Taj Gibson sa NBA. Drafted nung 2009 by the Bulls, naging backup siya ni Carlos Boozer most of his career there. And yun nga, katulad ng sabi ko, kilala siya bilang isa sa mga energy guys nila. Kasama niya si Joakim Noah. Naglaro din siya sa OKC, Minnesota, New York, at this season maglalaro nga siya para sa Washington Wizards. Ito yung magiging Udonis Haslem ng Washington, at sa tingin ko kailangan nila ng player tulad ni Taj Gibson. Lalong-lalo ngayon na may lumabas na reports na nagkakaroon ng miscommunication itong si Jordan Poole at si Denny Advia, mas kinakailangan talaga ni Taj Gibson gabayan yung mga young players na ito. Ang impact niya ay hindi mararamdaman sa loob ng basketball court, pero mararamdaman nito off the court. And as a fan, natutuwa ako na meron pa ring lugar sa NBA
ang mga players tulad ni Taj Gibson. Kyle Lowry. Ang last player sa ating list ay isa na namang former All-Star at NBA champion na ngayon ay naglalaro para sa Miami Heat. Drafted naman siya nung 2006 by Memphis, kino-consider kong late bloomer itong si Kyle Lowry. Nagsimula siya bilang backup ni Mike Conley at dito nga nakikitaan siya ng potential na maging isang magaling na role player. Nabigyan siya ng pagkakataon nung malipat siya sa Houston Rockets. After 3.5 years sa Houston, sa Toronto lang pala niya makukuha ang kanyang break. Dito nga naging 6-time All-Star siya, napabilang sa All-NBA third team at of course, nanalo ng NBA Championship noong 2019. Katulad ng sabi ko kanina, ngayon ay naglalaro siya para sa Miami Heat at steadily nagko-contribute pa rin naman. Hindi na siya yung Kyle Lowry na naglaro sa Toronto for 9 years. Pero ang hindi mawawala sa kanya, championship pedigree and leadership on and off the court. Final thoughts. Sabi nila NBA is a young man's game and tama naman sila doon. Ito yung liga na makakapanood tayo ng mga sobrang athletic na players, mga talented scorers and shooters at ito pa rin talaga yung liga kung saan naglalaro yung best of the best basketball players sa buong mundo. Pero hindi dapat natin baliwalain ang mga veteran players na hanggang ngayon sumusubok at gumagawa pa rin ng paraan para makatulong sa kanilang team. Mapa-scoring man yan, defense, or leadership on and off the court.